Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Damul, taong 1983, Palawan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang minero itong si Damul sa Palawan. Sa kanilang baryo ay lihim lamang ang ganoong trabaho sa kadailanang mariin itong ipinagbabawal ng batas. Kahit alam nilang labis itong nakakasama sa kalikasan, wala silang magagawa kundi ang gawin ng bagay na yon dahil yun lamang ang alam nilang trabaho. Para naman kay Damul, mabilis ang pera sa pagmimina. Isang araw nila, halos matriple nila ang sweldo na kinikita ng mga regular na empleyado. Bagaman nakalibing na ang kalahati ng kanilang mga katawan sa lupa, hindi nila ito iniisip pa. Sa bawat pagpasok nila sa lagusan ng mina, dala nila ang panalangin na sana'y makalabas sila roon ng buhay. Konting pagkakamali lang kasi sa loob, maaari silang mamatay. Maliban sa malaglag, sa napakataas na bangin, maaari din silang mawalan ng hangin kung magkataong tumigil ang makinang nagbibigay ng hangin sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng peligrosong trabaho, patuloy pa rin doong nakikipagsapalaran itong si Damul. Isang araw, habang naglalakad ang pangkat ni Damul patungong bundok, naging maayos naman ang lahat. Panay ang kanilang pag-uusap na parabang isang masayang araw yon para sa kanilang pangkat. Bawat isa sa kanila, dala-dala ang pagbabakasakaling sanay sa kanilang pagpasok, makakuha sila ng limpak-limpak na mga bato na naglalaman ng gintong maaring makapagpabago ng kanilang mga buhay. Damul, balita ko kaarawan ng anak mo kahapon ah. May dala ka ba para sa amin? Tanong naman dito ng kanilang pinuno sa pangkat habang sila'y naglalakad. Pasensya na ho kayo kadamyan. Naubos kahapon eh. Marami din kasing bisita yung anak ko. Siguro babawi na lang ako sa inyo mamayang gabi. Sagot naman dito ni Damul. Nang marinig ito ng kanyang kausap, inaasahan na nitong magpapainom sa kanila si Damul matapos ang kanilang trabaho. Sa pagdating nila sa lugar na kanilang pinagmiminahan, siya naman ang unang pumasok dahil siya ang nakakaalam ng linya ng ginto sa ilalim. Paisa-isa lang ang pagpasok ng tao sa loob, gawa ng medyo marupok na ang mga bakal na nagsisilbing hagdan pababa. Bago naman pumasok itong si Damul, biglang namatay ang makina na nagbibigay ng hangin sa ibaba nila. Isa yon sa mga signos na nagparamdam sa kanya pero hindi niya yon pinagbigyan ng pansin. Nang akma na siyang lulusong pababa, laking gulat na lamang niya nang kumalas sa katawan ang taling ipinulupot niya roon. Dahil naman sa pangyayaring yon, muli na naman siyang umakyat para yon ay ayusin. Ayos ka lang ba, Damul? Kung hindi mo kaya, ako na muna. Wika ng isa sa kasama niya matapos siyang masipat nito na nahihirapan. Sige lang pare, ayos lang ako rito. Gustuin ko man ikaw ang unang pumasok. Hindi maaari. Ako ang nauling pumasok kahapon, di ba? Kaya ako ngayon ang mauuna. Sagot niya naman rito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman siyang bumaba. Hindi na siya nag-alala noong mga oras na yon. Gawa ng kagabi pa, hindi maalis sa kanyang isipan ang linya ng ginto na nasa ilalim. Habang binabagtas niya ang daan, pababa ay panay naman ang kanyang pagmamasid sa mga bato na nasa itaas niya. Kinakailangan niyang mag-ingat sapagkat isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng maraming minero ang mga nalalaglag na bato sa kanilang ulo. Pagdating niya, sa ilalim ay bumungad sa kanya ang napakalamig na hininga ng lupa. Hindi pa noon gaano kalaliman ang tubig kaya madali siyang nakakapaglakad patungo sa lugar
na kanyang tinibag noong nagdaang hapon. Habang naglalakad naman siya patungo sa lugar na yon, meron siyang mga kakaibang tunog na narinig sa paligid. Hindi niya alam, pero pakiramdam niya, patak lang yon ang mga tubig na tumutulo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, muli na naman siyang natigilan nang makarinig siya ng isang kakaibang bulong sa buong paligid. Ilang ulit itong binanggit ang kanyang pangalan na siyang naging sanhi upang balutin siya ng takot sa buong katawan. Sa halos humigit 5 taong pagiging minero nitong si Damul, yon ang pinakaunang pagkakataon na makarinig siya ng mga kakaibang bulong sa ilalim ng lupa. Nagkataon naman noong wala siyang kasama sa ilalim, kung kaya't imposibleng pinaglololoko siya ng mga kanyang kasama. Bagamat manginig-nginig na sa takot ang kanyang tuhod, pinilit niya pa ring magpatuloy. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na nga niya ang hangganan ng yungib kung saan doon siya tumigil noong nagdaang hapon dahil sa hindi naman ganoong kaliwanagan sa lugar na yon, kung kaya't minabuti niyang bilis-bilisan ang kanyang trabaho. Sa bawat pagtama ng bareta sa lupa, panay naman ang kanyang pagmamanman sa paligid gawa ng nararamdaman niya na para bang merong nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, muli na naman niyang narinig ang mga kakaibang bulong na animoy tinatawag ang kanyang pangalan. Nang hindi na maatim ni Damul ang ganoong kaganapan, buong lakas naman siyang sumigaw sa paligid ng, "Sino ba yan? Ako kanina pa nairita sa mga ginagawa niyo ah. Hindi tayo pumunta rito para maglaro." Matapos niyang makapagsalita, tuluyang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Nawala na noon ang simoy ng hangin sa lugar kahit metro-metro ang lalim ng lupang kanyang kinaroroonan. Sa muling pagsilay niya sa lupang kanyang tinitibag doon, nakita niya ang animoy buto ng kamay na nakausli. Dala ng pagkamangha noon ni Damul, dali-dali niya yung binungkal hanggang sa lumitaw ang kalansay ng kung anong nilalang sa unahan nitong bahagi. Akala niya kalansay lang yon ng isang taong namatay sa lugar na yon, pero sa pagpapatuloy ng kanyang pagbubungkal doon, nasipat niya ang kakaibang wangis ng anyo nito. Maliban sa merong yung mga mahabang buto sa bisig, matatalas din ang mga kuko nito. Sa gitna ng palad ng kalansay, tumambad naman sa kanya ang isang napakakinis na bato na animoy hindi nalalapatan ng lupa. Sa lahat ng bagay na kanyang nakikita sa yungib, yon ang natatanging bagay na sobrang linis at kintab. Dala ng kanyang kuryosidad, walang pag-aalangan niyang kinuha ang bato sa paniniwalang malaki ang halaga nito. Sa isang iglap, nawala sa kanyang isipan ang matinding pagnanais na tuntunin ang kinaroroonan ng linya ng ginto. Halos inabot din ng ilang minuto ang kanyang pamamahinga sa ilalim hanggang sa dumating ang puntong tinawag na siya ng kanyang mga kasama sa taas dahil sa hindi niya pa hinihila ang taling kanilang pinaglagyan ng mga lupang may ginto. "Damul, ayos ka lang ba dyan? Ba't ang tagal mo? Ano bang nangyari?" Wika naman dito ng isa niyang kasama sa itaas ng balon. Nang marinig niya ang sinabi nito, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Yung bato na kanyang nakita, itinago niya yon sa kanyang bulsa. Hindi naman siya nababahala na baka matuklasan yon ng kanyang mga kasama sa kadahilanang hindi naman ito ginto. Makalipas pa ang ilang minuto, nabaling naman sa trabaho ang kanyang wisyo. Sa bawat pagtibag niya noon ng lupa, panay naman ang kanyang pagtatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang bagay na kanyang nakita. Maya-maya pa, muli na naman siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang kaluskos sa lugar na kinaroroonan ng kalansay. Dahan-dahan siyang tumingin doon at pagsilay niya, kitang-kita niya ang kalansay na
nagpupumilit ng umalis sa lupang pinaglibingan nito. Namumula ang mga mata ng nilalang na yon habang nakatitig sa kanya. Dahil sa kanyang nasilayan ni Damul, bigla namang nanigas ang kanyang buong katawan. Kahit anong pilit niyang tumakbo papalayo, pakiramdam niya, merong isang malaking tipak ng bato ang nakadagan sa kanyang katawan. Dahil naman sa pangyayaring yon, madali naman siyang nilapitan ng kalansay. Kung ano-ano na noon ang kanyang naririnig na parabang nangungusap yon sa hangin. Kahit ang tunog noon ng makina sa taas ay hindi niya na narinig pa dahil sa purong mga kataga na lamang na binibitawan ng kalansay ang pumapasok sa kanyang isipan. Paglapit naman sa kanya nito, itinuro sa kanya ang labasan ng balon sabay turo sa kanyang dibdib. Kahit hindi alam ni Damul ang nais iparating ng nilalang na yon, pinili niyang sundin ang itinuturo nito. Walang ano-ano, agad naman niyang iniwan ang kanyang tinatrabaho para makalabas ng yungib. Hindi niya na maatimpang manatili sa lugar, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na merong doong gumagalang nilalang na minsan sa buong buhay niya. Hindi niya inakalang totoo. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, bitbit niya ang panalangin na sana'y makalabas siya doon ng ligtas. Nang marating niya ang hagdan papaitaas, agad niya naman yung inakyat sabay sipat ng bahagya sa kinaroroonan ng nilalang. Matapos niyang mapagtanto na hindi siya ang pakay nito, binilisan niya na ang paggalaw upang sa lalong madaling panahon makatakas na siya sa lugar na yon. Pag-ahon niya sa itaas, agad namang pumasok ang dalawa sa kanyang kasama. Nabatukan pa siya ng pinuno ng kanilang pangkat. Gawa ng ilang minuto siyang nanatili sa loob, pero wala man lang siyang nahukay na merong lamang ginto. Dahil naman sa mga pangyayaring yon, hindi niya na nabigyan ng babala ang mga kasama niyang pumasok sa loob. Pagsilay niya sa pagbaba nito, laking gulat naman noon ni Damul nang masipat niya ang dalawa niyang kasama na hawak-hawak ng kalansay habang dahang-dahang dumadaos-dos ang lupa papaikot ng balon. Sa isang iglap, gumuho ito kasama ang lahat ng kanilang mga gamit sa ilalim. Hindi naman sila nadamay sa pagguho gawa ng napakaliit lang ng butas na kanilang ginawa sa pinakabukanan nito. Makalipas ang ilang araw, panay naman ang paghahanap ng mga taong kapamilya ng mga biktima. Sila Damul noon, tumulong pa pero bigo silang makita ang kanilang mga kasama. Nang mapagtanto nilang wala na silang magagawa, nagtirik na lamang sila doon ng kandila para sa ikakatahimik ng mga kaluluwa. Dahil naman sa mga nangyari, mas lalong humigpit ang pagbabawal sa mga minero na maghukay sa bundok. Bantay sarado rin ang lahat ng daan patungo sa kanilang pinagtatrabahuan, kung kaya't wala silang nagawa kundi ang magpalamig. Ayon sa pinuno nila, magpapalamig na muna sila ng ilang buwan bago ituloy ang kanilang operasyon. Mahirap man para sa kanila ang pagkawala ng kanilang mga kasama, ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho alang-alang sa kanilang pamilya. Sa iilang araw naman na wala siyang naging trabaho, purong gawain bahay lamang ang kanyang pinagkakaabalahan. Yung batong kanyang nakuha sa ilalim ng yungib ay itinago niya sa ilalim ng kanilang higaan nang sa gayoy, sa pagdating ng panahong mauunawaan niya kung para sa ng bagay niyon ay madali niya itong mahahanap. Araw-araw din niyang tinitingnan ang kinaroroonan nito para masigurong walang anumang hayop ang magtatangkang kumuha sa bagay na yon. Sa pagsapit ng hapon ng Biyernes, habang nakatambay sila sa gilid ng daan, may nasipat siyang 3 kataong naglalakad na panay ang pagsipat sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito
at tila tuwid na tuwid ang katawan ng mga ito habang naglalakad. Nang makailang ulit na yung pasimpleng sumisilip sa kanya, nagpasya naman siyang lapitan ang mga ito para kausapin. Sa paglapit doon ni Damul, sumambulat sa kanya ang mga pagmumuka ng mga panauhin na sobrang putla. Ang labis niya pang ikinabahala sa mga nilalang na yon. Wala itong kanal sa pagitan ng kanilang mga ilong at labi. Dala naman ng kanyang takot na maaring aswang ang mga ito, agad niyang inilihis ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Nakarinig pa siya ng pagtanong ng isa sa mga panauhin habang naglalakad siya papalayo, pero hindi niya na ito pinansin. Dahil naman sa kanyang ginawa, nagpatuloy sa paglalakad ang tatlong panauhin na para bang walang nangyari. Sa pagkawala ng mga ito sa kanyang paningin, nagpasya naman siyang kumonsulta sa manggagamot. Gawa ng yon ang pinakaunang beses sa taong yon na makasalamuha siya ng aswang sa kanilang lugar. Kadalasan kasi noon, nasisipat niya lamang ang mga aswang sa hangganan ng kanilang baryo. Hindi ito gaanong nakakapasok gawa ng 6 ang albularyong nakatira sa kanilang lugar. Sa pagdating niya sa bahay ng kakilala niyang albularyo, agad niya namang yung kinausap ukol sa mga pangyayari. Nang marinig nito ang kanyang ibinalita, maging ito man, aminadong walang kaide-ideya sa pagbisita ng mga nilalang. Ayon pa sa matanda, nakakapagtaka ang ganoong bagay lalo pat walang naiulat na buntis sa kanilang lugar. Ang angkan kasing nananalasa noon sa kanilang baryo, purong buntis lamang ang pakay. Dahil naman sa pangyayari, agad silang naglibot para magmanman sa buong paligid. Sa pagdating nila sa bahay ni Damul, doon nila nasipat ang 5 pang panauhing nakatayo ng tuwid sa ibayong parte ng daan. Tulala itong nakatitig sa kanilang tahanan na para bang meron yung pinag-aaralan. Nang masipat ito ng albularyo, dali-dali naman nilang nilapitan ang mga nilalang para kumprontahin. Paglapit nila sa kinaroroonan ng mga ito, gulat na gulat naman ang albularyo. Gawa ng napakalayo ng presensya ng mga nilalang na yon sa mga aswang na ilang ulit niya nang nakalaban. Habang nakikiramdam sila sa bawat isa, naglakas loob namang magtanong dito ang matandang albularyo. Ukol na rin sa kung ano ang pakay ng mga ito sa bahay nila Damul. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sinabi ng matanda, seryoso yung tumitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nasipat nila ang isang matandang aswang na dahang-dahang naglalakad habang sumasagot ng, "Meron kaming mahalagang bagay na nais kunin sa bahay na yan. Kung alam nyo ang aming tinutukoy, ibigay nyo na ito. Wala kaming hangad sa baryo ninyo, kundi ang bagay na yon." Dahil naman sa sinabi nito, agad namang napaisip ang albularyo. Dahil hindi niya mawari kung ano ang tinutukoy nito, napilitan na din yung magtanong kay Damul, pero pinili niyang magdahilan na wala siyang nalalaman sa mga pinagsasabi ng mga nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, todong pagtatanggi naman ang kanilang ginawa ukol sa nais ng mga ito. May mga pagbabanta na ding nabitawan sa magkabila ang grupo, subalit hindi yun ininda ng bawat isa sa kanila. Natigil lamang ang kanilang pag-uusap nang dumating ang iba pang mga kasama ng albularyo. Sa pag-alis ng mga nilalang, agad namang tumungo sila Damul sa kanilang tahanan para mag-usap. Ilang ulit din siyang tinanong ng mga albularyo ukol sa pakay ng mga nilalang na yon. Pero mariin niyang itinanggi na meron siyang alam sa hinahanap ng mga ito. Dahil sa may tiwala naman sa kanya ang mga matanda kahit papaano,
umalis yun ng walang pagdududa sa kanya. Sumapit naman noon ang gabi. Maaga pa silang nagpahinga ng kanilang pamilya. Inabisuhan kasi siya ng mga albularyo na iwasang manatili sa labas kapag medyo madilim na sa paligid. Mapanganib para sa kanila ang kagat ng dilim lalo pat merong mga nagbabanta ng mga aswang sa kanyang tahanan. Sa paglalim pa ng gabi, wala namang nangyaring kakaiba. Si Damul noon, papatulog na dahil sa labis na pagod ng medyo nakaidlip na siya ng bahagya. Bigla naman siya noong napabalikwas nang makarinig siya ng mga nagsisitakbuhan sa buong paligid. May mga pagkakataong tumatama ang mga nilalang na yon sa dingding ng kanilang bahay, na para bang sinusubukan nitong sirain ang kanilang dingding na gawa lang naman sa kawayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Paisa-isa nang nagsiakyatan ang mga ito sa bubong ng kanilang bahay. Nakarinig na din sila ng mga pag-aangil at pagkatok na siyang nagdulot ng labis na takot sa kanyang pamilya. Nagtagal din ng halos 5 minuto ang pangyayaring yon hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang nabubuksan ng mga ito ang bintana nila. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Damul nang makarinig sila ng malakas na kalabog sa kanilang kusina. Kasabay nito ang pagkasira ng entradang pinto ng kanilang bahay. Sa isang iglap, pumasok ang napakabahong amoy sa loob ng kanilang tahanan na sinundan ng iilang mga aswang. Hinalughog ng mga ito ang kabuuan ng kanilang tahanan hanggang sa madapo na ang mga ito sa kanilang kwarto. Dahil naman sa pangyayaring iyon, wala namang nagawa si Damul kundi itago sa kumot ang kanyang pamilya. Siya noon ay buong tapang na binabantayan ang mga ito kahit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, pumasok sa kanilang kwarto ang isang hubot-hubad na nilalang na merong mga pisig na sumasayad na sa lupa. Matatalas din ang mga kuko nito at merong yung napakalaking bunganga. Paglapit naman ito sa kanya, itinulak siya nito sa kumot na pinagtataguan ng kanyang pamilya, sabay wika ng, "Nasaan ang bato?" Nang marinig niya ang sinabi nito, wala siyang ibang nagawa kundi ituro ang bato. Pagsilay ng nilalang sa lugar na kanyang itinuro, dali-dali naman itong naghukay hanggang sa makuha na nito ang batong kanilang hinahanap. Matapos nitong makuha ang kanilang pakay, muli itong bumalik sa harapan ni Damul. Hawak-hawak ang bato. "Salamat sa pagtatago ng aming kayamanan. Bilang ganti, wala kaming papatayin kahit isa sa pamilya mo. Pero yung mga albularyo, hindi yun makakatakas." Wika naman noon ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahang yung tumalikod sa kanya habang nananatiling walang imik. Sa pag-alis ng nilalang na yon, rinig niya ang pagsitalunan ng napakaraming aswang na naroon sa itaas ng bubong ng kanilang tahanan. Sa sobrang dami ng mga ito, halos ramdam niya ang labis na pagkauga ng bahay nila. Ilang minuto pa ang lumipas na numbalik ang katahimikan sa paligid. Ang tangi niyang naririnig ay tibok ng kanyang puso at ang mga insektong humuhuni sa labas ng kanilang tahanan. Alam niyo bang nangyari? Matapos makuha ng mga aswang ang bato, lahat ng albularyo sa lugar ni Damul namatay dahil sa sakit. Ang pinuno nito, nakitang sunog ang noo habang nakadilat sa kanyang higaan. Maraming bagay ang naging palaisipan sa pagkawala ng mga matatanda. Subalit, kahit sino sa kanila
aminadong walang nakakaalam sa totoong nangyari. Dahil naman sa mga pangyayaring yon, may mga bagong usbong na mga albularyong nagpumilit manirahan sa kanilang baryo. Pero kagaya ng naging tadhana ng mga matandang unang nanirahan dito, ganoon din ang dinanas ng mga taong yon. Nang mapagtanto ng mga taong may alam sa karunungan na delikadong manatili sa baryo nila Damul, nagpasya silang iwasan ito. Sila Damul naman noon, ipinagpatuloy ang kanilang buhay sa lugar na yon. Subalit, nang masipat niya ang grupo ng matandang minsan nilang nakausap, nagpasya na din siyang umalis. Hindi na siya nagdalawang isip na lumayo sa baryo nila. Gawa ng mga purong masasamang pangyayari ang kanyang naranasan sa lugar na yon. Marami din siyang bagay na pinagsisihan na kung sana ay naituwid niya. Wala sanang nangyaring ganoong bangungot sa kanilang baryo. Sa pagdating nila ng kanyang pamilya sa ibayong isla, doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Bagamat mahirap, pinilit niyang gawin ang lahat upang maitaguyod ang kanyang mga anak. Masaya naman si Damul noon kahit papaano, gawa ng naging mapayapa na ang kanilang mga buhay. Pero alam niyo ba na kahit ilang taon pa ang lumipas, bitbit pa rin niya ang bangungot na nag-umpisa lamang sa pagkuha niya ng bertud na inabot ng kalansay. Magpahanggang sa ngayon, nakatatak pa rin sa may mga aral sa kanan ang isang lugar dito sa Palawan na binansagan nilang baryong kumakatay ng mga antingero. Okay, so yon mga kabaryo, grabe tong kwento na to. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang yung kalansay na yon, pero hindi naman siya parang gabunan kasi nga kalansay siya. Pwedeng alamanhig, pwedeng ganon. Kaya lang mahirap sa kayong dun pa lang sa part na tinanong ni Damul, nakita niyang walang kanal yung panauhin na sinasabi niya. Dun pa lang dapat nagtaka na siya. Saka grabe, biruin mo 6 na albularyo inubos, no? Tapos nasundan pa yon. Hindi ordinaryong aswang yung mga nandun sa baryo nila Damul. Saka yung bertud, medyo parang medyo napapaisip ako kung bertud ba ng sinaunang aswang. Pwede kasing ganun. Kasi sa mangkukulam merong bertud ng sinaunang mangkukulam, di ba? So parang ganun yun. Yun nga lang, naging maganda yung kalagayan ni Damul na hindi siya pinatay, no? Kumbaga parang tinuring na token na tinago niya yung bato. So parang, ayan, reward ko na sa'yo. Mabuhay kayo. Pero yung mga albularyo, papatayin namin yan. So yun, grabe. Wala akong masabi sa kwento na to mga kabaryo. Kayo mga kabaryo, anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Comment nyo sa baba para mabasa ko. Yun lang naman. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.